Rian POV. Isang linggo na ang nakaraan, buhat ng huling pagkikita namin ni Nathan. Wala akong ginawa kung hindi ang umiyak ng umiyak, dahil sa sakit na nararamdaman ko. Hindi na din ako nagpunta sa site dahil ayokong makita si Nathan, pati na ang mga kaibigan nito. Pinayuhan naman ako ni Mama na makipag-usap kay Nathan. Hayaan ko daw itong magpaliwanag, dahil sa nakikita daw niya, tila hindi kayang gawin ni Nathan ang magtaksil sa akin. 4 na taon akong wala, at sa loob ng 4 na tao ay hindi nakipagrelasyon sa iba ang lalaki, kaya bakit nga naman ito gagawan ng mali, lalo pa at nagkaayos na kami. If you really love him, learn to trust in him too. Those were Mom's words. Hindi ko na malayan ang pagsulpot ng 3 sa likuran ko, kaya nagulat pa ako nang tumabi sila sa akin sa garden kung saan ako madalas tumambay. Mugto na naman yang mata mo. Bati ni Hazel sa akin kaya naman napaiyak na naman ako. Kasi naman, bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Bakit hind mo pakinggan ang sinasabi ni Nathan? Sabi naman ni Nadia. May punto naman si Mama, sis. Sa palagay mo ba magagawa talaga yan ni Nathan? Di sana noon pa, nung panahong akala niya wala ka na. Pagtatanggol naman ni Tanya sa lalaki. Inilapag ni Hazel ang cellphone niya at may ipinakitang video sa akin. Ano naman yan? Tanong ko dito. Si For Yourself, pinagtrabuhan ko yan. Sagot nito sa akin. I played the video at may nakita akong babae na kausap si Hazel. Nasa isang bar sila at nag-iinuman. Sayang nga that night, tinulugan ako ni Nathan, kaya hindi natupad ang plano ko na pikatin siya. Sabi ng babae, kaya naman bigla akong kinabahan. Sinundan mo pa talaga siya abroad. Ganyan ka kabaliw dun. Tanong ni Hazel, gagawin ko ang lahat para makuha ko siya. Kung hindi lang naman niya nakilala ang babaeng kinababaliwan niya, malamang ako na ang reyna ng mga Escalantes. Sagot nito, bakit nga hindi natuloy? Tanong ulit ni Hazel. Nakatulog, siguro kulang pa ang dosage ng drugs na binigay ko. Pero okay lang, pinagmukha ko namang may nangyari sa amin Sinend ko pa doon sa babae niya. Nakatawa pa ito habang nagkukwento. Hindi ko na tinapos ang video, at agad akong napatayo. Si Nathan, sabi ko habang panay ang tulo ng luha ko. Maupo ka muna, sis. Kumalma ka okay, hila sa akin ni Tanya. Paano ako kakalama? Ang laki ng kasalanan ko kay Nathan. Hindi ko siya pinakinggan. Naiiyak kong sabi sa kanila. Alam namin yun and that should be your lesson Rian. You should trust him, kung talagang mahal mo siya. Pangaral ni Hazel. Paano mo ba nakuha ito? Tanong ni Nadia, pero nagkibit balikat lang si Hazel. Nasa organisasyon pa rin ako, baka nakakalimutan nyo. Yung mga ganyan, chicken lang sa akin yan. Sabi naman niya. Kailangan ko siyang makausap, agad kong dinial ang number ni Nathan, pero nakapatay ito. Hinanap ko ang number ni Rickson at agad naman itong sumagot. Rian, tila hindi pa makapaniwalang sabi nito. Nasaan si Nathan? Hindi ko siya makontak, kailangan ko siyang makausap. Sabi ko dito, nakalive siya, Rian. Hindi din niya sinabi kung saan siya pupunta. Sagot ni Rickson, please, I need to see him. Pagmamakaawa ko dito. I'll see what I can do, Rian. Pero kasi hindi ko talaga alam. Pati yung 3 wala ding idea. Basta ang sabi kay Teresa, aalis muna siya. Paliwanag nito sa akin. Please let me know kung nasaan siya. I need to see him. Ulit ko dito. Okay Rian, I will. Sagot niya. Agad akong tumayo dahil hindi ako mapapanatag na nakaupo lang ako dito, at maghintay lang sa tawag ni Rickson. Saan ka pupunta? Sabay-sabay na tanong nila. Hahanapin ko si Nathan. Kailangan ko siyang makita. Sagot ko sa kanila, saan mo nga siya hahanapin? Yung mga kaibigan nga niya hindi alam kung nasaan siya Pigil naman sa akin ni Nadia. Napaupo ako at tumingin kay Hazel. With my pleading eyes, naunawaan na niya ang ibig kong sabihin. Okay, I'll see kung matatrack ko siya. For now maghintay ka muna. At tigil-tigilan mo na ang pag-iyak, utang na loob. Ang pangit mo na. Pang-asar niya sa akin, pero hindi ko na pinansin. Alam ko naman na gusto lang niya akong patawanin. Agad kong pinahid ang luha ko at nagpasalamat sa kanila.
Wala na talaga akong makikitang kaibigan na gaya ng tatlong ito. Isa sila sa kayamanan ko. Dahil na rin sa isang linggong walang tigil na pag-iyak, ay nakaramdam na ako ng pagod. Nagpaalam muna ako sa kanila na magpapahinga muna sa kwarto. Paghiga ko at hindi ko na naman napigilan ang pagbuhos ng luha ko. Ang laki ng pagkukulang ko kay Nathan. Tama sila, dapat nagtitiwala ako kay Nathan. Alam ko na sa aming dalawa, siya ang palaging umuunawa. Lahat tinanggap niya sa akin pero bakit ako? Ni hindi ko man lang siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Agad akong bumangon para maligo, dahil hindi naman din ako makakatulog. Hanggang sa biglang naalala ko ang bahay sa Tagaytay. Posible kaya na nandoon ito. Pagkatapos kong maligo, ay agad akong bumaba. Ibinilin ko sa mga yaya ang kambal, at sinabi na may importante akong pupuntahan. Agad akong sumakay ng kotse at pinaandar ito. Wala naman na sa labas ang tatlo, kaya hindi ko na nagawang magpaalam sa kanila. I traveled to Tagaytay dala ang pag-asa na makikita ko si Nathan doon. Nagdasal ako na sana nandoon siya, dahil hirap na ang kalooban ko na hindi ko siya makita. Inaasahan ko naman kasi na tatawag si Nathan pagkatapos ng huling pag-uusap namin, pero hindi nangyari. Did he already gave up on us? Nagsawa na ba siya sa pag-intindi sa akin? Nagsawa na ba siyang suyuan ako? Sana hindi pa huli naglahat. Sana, sa sobrang pag-iisip, ay hindi ko na malayan na may patawid sa kalsada. Agad ko itong iniwasan, pero nang apakan ko ang preno ay ayaw naman itong kumagad. Shit! Bulong ko habang nakakaramdam na ako ng takot. Palusong ang daan, at panay ang apak ko sa preno, pero hindi pa din ito kumakagat. Bumibilis na nang bumibilis ang takbo ng sasakyan habang takot na ako. Kapag hindi ko na-control ang sasakyan ay sa bangin ako pupulutin. Lord, ikaw na ang bahala sa akin. Kayo na ang bahala sa mga anak ko. Mama, Nadia, Tanya, Hazel, mahal na mahal ko kayo. Nathan, I love you so much. Pinaikit ko ang mata ko, at saka ko ibinangga sa isang puno ang sasakyan. Kung makakaligtas ako dito, salamat. Pero kung hindi, that is my fate. Unti-unting nanlabo ang mata ko hanggang sa tuluyan na akong nilamon ng dilim. Unti-unti kong dinilat ang mga mata only to find out na nasa ospital ako. Nahihilo ako at masakit ang ulo ko. I was about to get up nang pigilan ako ng nurse. Ma'am, wag po muna kayong bumangon, pigil nito sa akin. Nasaan ako? Tanong ko sa nurse habang inaayos nito ang swero ko. Nasa ospital po kayo dito sa Tagaytay. Narekso po kayo kanina sa daan, dahil nabangga po ang kotse nyo. Salaysay niya, naalala ko ang lahat ng nangyari. Ang pagkawala ng preno ko, at ang sadyang pagbangga ko nito sa isang puno. Papunta na po ang mga kaibigan nyo. May tumatawag po kasi kanina sa phone nyo, at nabanggit na po namin ang nangyari sa inyo. Thank you nurse. Sabi ko na lang, gising ka na pala si Miss Alonzo. Nakangiting bati naman ng doktor sa akin. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya sa akin. Masakit po ulo ko doc, sagot ko naman dito. Well, it's normal kasi tumama sa manibela, pero according sa court scan na ginawa kanina wala ka naman internal bleeding. Maswerte ka at bumukas ang airbag ng kotse, kaya kahit papano hindi malala ang tama mo. Salaysay ng doktor. And by the way, lumabas sa test mo kanina na buntis ka. Around 2 weeks. It's a good thing hindi na paano ang baby mo. Hindi ako nakapagsalita. I'm pregnant. May baby na ulit kami ni Nathan. Doc, pwede po bang atin na lang muna ang pagbubuntis ko? Huwag niyo po munang sabihin sa pamilya ko. Hiling ko dito. Okay, kung yan ang gusto mo. Magpahinga ka muna at pag okay ka na, pwede ka naman nang umuwi. Hintayin na lang natin ang nakausap namin, at tiyak kong parating na sila. Sabi nito sa akin. Nagpasalamat ako dito at saka siya lumabas ng kwarto. Wala sa loob na nahaplos ko ang tiyan ko. Ang gandang regalo sana nito sa birthday ni Nathan, kasabay ng pagpapakilala ko sa kanya sa kambal, kaya sana bumalik na siya. Ngayon ko siya kailangan. Ngayon namin siya kailangan. Napapikit ako hanggang sa makatulog ulit ako. Nagdarasal ako sa sana maging maayos ang lahat. At nagpapasalamat din ako dahil ligtas ang anak ko.
Kung nagkataon na may nangyari sa anak ko, ay hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Konting tiis mga anak, alam ko uuwi din ang daddy ninyo sa atin, at mabubuo na ang pamilyang pinapangarap namin. Nathan POV. 3 linggo na ako dito sa rest house ko sa Bohol. Sinadya kong dito magpunta, dahil walang nakakaalam sa lugar na ito. Even my friends doesn't know about this place, kaya naman pinili ko na dito maglungga. Nasaktan ako sa pakikipaghiwalay ni Rian, without even letting me explain. Mahal ko siya pero hindi ko maiwasang sumama ang loob. Bakit ang dali-dali lang para sa kanya na iwan at talikuran ako? Balak ko nang bumalik bukas sa Maynila, kaya naman kinuha ko ang phone ko, at saka binuhay ito. Sinadya kong patayin iyon dahil ayoko na makontak ako ng mga kaibigan ko, dahil gusto kong matahimik muna. Naisip ko ang kumpanya, baka mamaya may problema na, at hindi ko pa alam since pinutol ko muna lahat ng kontak ko pansamantala. Pumasok ang mga messages ni Rickson sa akin, na pilit tinatanong kung nasaan ako. The message was week after I left, at ang huling sinabi niya ang gumimbal sa akin. Bro, nasan ka ba? Hinahanap ka ni Rian, pinuntahan ka niya sa Tagaytay. She got into an accident. Halos mabitawan ko ang phone ko. Agad kong tinawagan ang chopper ng kumpanya, para sunduin ako ora mismo. Pagkatapos kong makausap ang driver, ay si Rickson naman ang tinawag ko. Bro, saan ka ba nagsuot? How is she? Anong nangyari? Tanong ko kay Rickson. Well, 1 week after kang umalis, hinanap ka ni Rian sa akin. She was very emotional bro, pero wala naman akong nasabi kasi hindi naman talaga namin alam kung nasaan ka. Then ayon, nabalitaan namin na naaksidente siya, habang papunta ng Tagaytay. Hahanapin ka siguro sa bahay mo dun. Kwento ni Rickson. Napamura ako sa narinig ko. How is she, Dizon? Kumusta siya? Nakaramdam ako ng takot sa maaring mangyari sa kanya. She's fine now. Wala naman masamang nangyari sa kanya. May airbag ang kotse, kaya naprotektahan siya noon. Kwento ni Rickson, kaya naman nakahinga ako ng maluwag. Actually, nandito siya ngayon sa site. May kailangan si Franz, kaya nagpunta dito. Huwag na huwag mo siyang paaalisin dyan. Hintayin niyo ako. Bilin ko dito. Okay bro. Sang-ayon ni Rickson, napapikit ako ng mariin. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko, kung nagkataong may nangyaring masama kay Rian. Pinuntahan niya ako sa Tagaytay, ibig sabihin she wants me back. Kailangan naming ayusin ito. I love her so much at dahil sa pride ko, muntik na siyang mawala sa akin. Agad kaming tumulak pa Manila, nang dumating ang chopper. No time to waste, I need to see her now. Almost 1 hour kaming nasa ere, at pagkalapag ng chopper, ay agad akong tumakbo para marating ang site. Sobrang miss na miss ko na si Rian. I miss her so much. Malakas ang kabog ng dibdib ko nang matano ko na si Rian. Nakaupo siya sa tent at kausap si Franz. Tinanaw ko muna siya at hindi muna ako lumapit. Bigla siyang nagangat ng paningin, hanggang sa magtama ang mga mata namin. Nakita ko ang pagtayo niya. Tila sinigurado pa niya na ako ang nakita niya. Dahan-dahan akong naglakad papalapit sa kanya, habang si Rian naman ay patakbong lumapit sa akin. Nathan, sabi nito nang tuluyan na siyang makalapit sa akin. Hinawakan niya ang pisngi ko at hinaplos iyon. Is that you? Tanong ni Rian, habang umaagos ang luhas sa mga mata niya. Hindi na ako nagsalita, at basta ko na lang siya kinabig palapit sa akin. I'm sorry. Yutal-yutal na sabi nito dala ng labas na pag-iyak. Siya, enough baby, nandito na ako. I'm sorry, bulong ko sa kanya habang hinahalikan ang tuktok ng ulo niya. Huwag mo na akong iiwan, please. Huwag ka nang aalis, pakiusap ni Rian. Hindi na, baby, just please don't walk out on me again, baby. She nodded, so I hugged her tightly. Kumalas siya sa pagkakayakap sa akin, at agad akong hinalikan. I answered her kisses. Hindi ko na mapigilan dahil sobrang na-miss ko siya. Hey, get a room. Malakas na sigaw ni Rickson, kaya napahinto kami. Nahiya naman si Rian at yamakap sa akin covering her face. Kiss, sabi ko kay Rickson. Hindi naman ito nagdalawang isip,
at inihagis sa akin ang susi ng kotse niya. Pasalamat ka kaibigan kita, sagot nito, but I can say that he is happy for me. Sinenyasan ko din siyang kuhain ang gamit ni Rian sa tent, at hindi naman ito nagreklamo. Dadalhin ko muna si Rian sa penthouse, dahil kailangan naming mag-usap. Tahimik lang kami habang nasa kotse, pero hindi mapaghiwalay ang kamay naming magkahawak. Panay ang halik ko sa kamay niya, habang si Rian ay nakatitig lang sa akin, with those lovely eyes. Pagkarating namin sa penthouse, ay agad kaming naupo sa sofa. Yamakap siya sa akin. Galit ka pa ba sa akin? Tanong niya pero umiling lang ako. I'm sorry, nagtampo lang ako sa'yo. Kasi ayaw mo akong pakinggan. I never cheated on you, unintentionally baby. Hinding-hindi ko magagawa yan. Sabi ko dito, I know, and I'm sorry for not listening. Maniwala ka sakin, Nathan, hindi ko ginasto yun. Nasaktan lang ako, she said while crying. I know baby. Alam ko yun. Kaya lang sana hinayaan mo akong magpaliwanag. Di ba pangako natin yun na kapag may problema, pag-uusapan muna natin. Paalala ko sa kanya. Tumango si Rian at lalong sineksik ang sarili sa akin. I sighed. I missed her so much. I'm sorry, Nathan. Ulit niya, bakit ka nagpunta sa Tagaytay? Rickson told me you had an accident. Paano kung may nangyari sa'yo? Pagalit na sabi ko sa kanya. I was just hoping na baka nandun ka. Hindi ka kasi matawagan. Napabuntong hininga ako. I will never forgive myself, kung may nangyari sa'yo. Niyakap ko si Rian ng mahigpit, never wanting to let her go. God is good, Nathan. May plano pa siya para sa atin. It's lunch. Do you want to go out? O mag-order na lang tayo? Tanong ko dahil nakaramdam na din ako ng gutom, since wala pa akong breakfast kanina. Ayaw ko nang lumabas, mag-order ka na lang. Sabi ni Rian at saka nahiga sa sofa. Pagod ka ba? Tanong ko dito. Medyo, sagot naman niya. Itinukod ko ang dalawang kamay ko sa gilid ni Rian, at saka inabot ang mga labi niya. I kissed her, for her to know that I miss her so much. Akala ko ba kakain muna tayo? Tanong ni Rian matapos ko siyang halikan. I have my lunch, right here. Sabi ko, she instantly blushed, at napakagat-labi habang hinahaplos-haplos ko siya. I want to eat. Bulong ko sa kanya, pero bigla naman niya akong tinulak. I want food, Nathan. Kain na muna tayo. Nagugutom na ako. Sabi nito kaya naman natawa ako. What do you want? Tanong ko na hindi umaalis sa pagkakadaigan sa kanya. Ramen, sagot ni Rian, kaya naman kumunat ang noo ko. Dati kasi ayaw niya ng ramen. Are you sure? Paniniguro ko, at tumango naman siya. Tapos gusto ko din ng siomai. Yung pork ha. Tapos gusto ko ng avocado-flavored ice cream. Masayang sabi ni Rian. Okay baby. O-order lang ako okay. Sabi ko saka ako tumayo para kunin ang phone ko, kahit pa naguguluhan ako sa mga gusto niyang kainin. Hindi kasi siya fan ng ramen. Pati siomai gusto niya, samantalang dati ayaw niya ito. She likes ice cream, but definitely not avocado. Hindi ko na lang pinansin. Baka naman nagbago lang ang taste ni Rian sa pagkain ngayon. Mag-shower lang muna ako, alam niya saka siya tumayo, mula sa pagkakahiga sa sofa. Naramdaman ko ang pagpitik ng alaga ko sa sinabi niya. Sama ako, sabi ko pero pinandilatan niya ako ng mata. Hindi pwede, darating pa yung food natin. Baby please, I told you I'm hungry. Kain muna tayo okay? Lamang nito, kaya naman wala akong nagawa. Okay, mag-shower ka na at mag-o-order na ako ng food. Utos ko dito kahit pagigil na gigil na ako sa kanya. Thank you, Nathan. Sabi nito, lumapit pa ito sa akin, saka ako hinalikan sa lobby. I kissed her back habang nagil-ikot ang mga kamay ko sa katawan niya. Bumitaw siya sa halik saka tumingin sa akin, na para bang nang-aakit. Tumalikod na si Rian, at pumunta sa kwarto para mag-shower. Humanda ka sa akin mamaya, bulong ko sa sarili ko. Pagkatapos kong mag-order ay nag-ring naman ang phone ko. It was Andrea. Hey, bati ko dito. I miss you kuya. Bukas nandyan na kami. Alam niya sa akin.
That's great. Tawagan kita bukas, para makapag-usap kayo ni Rian. Masaya kong sabi dito. Okay kuya. I'm so excited. Her voice was excited, kaya alam ko na masaya din ito, at makikita niya uli si Rian. I'll set it up tomorrow kung anong oras pwede si Rian. Just tell dad about it. Bilin ko dito. I will kuya. So kasalan na ba? She joyfully asked at napatango ako. Soon. Narinig ko ang pagtili nito sa kabilang linya. I'm so happy kuya. I know. Kailangang tulungan mo ako sa proposal ko. Hiling ko kay Andrea. Of course kuya. Oh my God. Finally. Dagdag pa nito. I can't help but smile. Soon she will be Mrs. Rian Alonzo Escalantes. Inihiga ko agad si Rian, the moment I stepped out of the shower. Sobra na akong nasasabik sa kanya, at hindi na ako makapaghintay na maangkin siya ulit. Agad kong hinubad ang shirt ko na suot niya, and devoured her lips with so much excitement. I kissed every corner of her face, down to her neck, hanggang sa balikat niya. I kissed and beat at the same time, na alam ko na mag-iiwan na naman ng marka sa maputi niyang balat. At tuluyan kong inangkin si Rian. Few days from now, she will be officially mine. I will ask her to marry me, para hindi na kami maghiwalay. I love you. Bulong ko dito. I love you too, she said, hanggang sa marinig ko ang pagbagal ng hinga niya. Sinilip ko ito and I saw my baby, sleeping. Mukhang napagod ko talaga siya kanina. I kissed her forehead, at hindi ko na malaya na nakatulog na din pala ako. I woke up at around 3 p.m., at hindi ko masilayan si Rian sa tabi ko, kaya agad akong napabangon. Nagtapis lang ako ng tuwalya, dahil nakaramdam na naman ako ng takot nang hindi ko siya makita. I checked the bathroom pero wala ito doon. I hurried outside at doon ko siya nakita, sitting at the stool, and eating her ice cream while wearing my shirt. She looked like a goddess, waiting for his lover under the moonlight. Nagawi naman ang tingin ni Rian sa akin, and she smiled habang subo at dinidilaan ang kutsara. Oh, is my baby teasing me? Well, hindi ko siya uurungan. Hindi mo ako ginaisang. I embraced her from behind, and I kissed her temple. Natutulog ka so why would I? Sagot ni Rian, habang patuloy sa pagkain ng ice cream. Are you hungry? I asked but she just shook her head. Okay na sa akin ito. Patikim, sabi ko at saka ako lumipat sa harap niya. She scooped one and gave it to me, pero nang isusubo ko na ay agad niyang binawi, at siya ang kumain. Bad, sabi ko saka ko siya kinuyumos ng halik, kaya naman nalasahan ko ang ice cream sa bibig niya. Ang sarap, sabi ko kaya naman natawa siya. Inilapag ni Rian ang ice cream sa mesa, at pinulupot ang kamay niya sa leeg ko. Mas masarap ako dyan, she said ang winked at me. Agad ko siyang sinunggaban ng halik, and removed my t-shirt. Binuhat ko si Rian at inupo sa lamesa. Matibay naman ito kaya sigurado akong hindi ito bibigay. I have been fantasizing to take her at the table and now, the time has come. Inihiga ko siya doon, at muli ko siyang inangkin. Shower na tayo baby. We smell of make love. Biro ko dito, and she just laughed. Buhatin mo ako. Paglalamang ni Rian, and I did hanggang sa makarating kami sa banyo. Sabay kaming naligo, at kahit gusto ko pang umisa ay nagpigil muna ako. Nag-alala ako, na baka mapagod siya ng husto, at hindi makauwi sa mama niya. After taking a bath ay nagstay muna kami sa kwarto. I asked if she's hungry, pero tumanggi naman si Rian, and she said she just wanted to rest. Bukas na pala tayo makipagkita kay Daddy and Andrea. Sabi ko habang panay ang haplos ko sa likod niya. What time? Tanong ni Rian. Sa hapon siguro. I have meetings tomorrow. I'll just pick you up. Nasa site ako bukas, dun muna lang ako Sanjel. Sabi ni Rian, so I agreed. They are excited to see you again, baby. Masayang sabi ko dito. Me too. Gusto kong humingi ng tawad sa kanila. I just smiled. Everything will be just fine. I assured her. Rian POV. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, nang muli akong makatapak sa mansyon ng mag-Escalantes.
Hindi ko maiwasang kabahan, pero dahil hawak ni Nathan ang kamay ko, kahit papano ay kumalma ako. Don't be nervous, baby. Sabi ko naman sa'yo wala kang dapat ikatakot. Sabi ni Nathan, habang papasok kami sa loob. Magandang gabi po sir. Nasa komedor na po sila, magalang na sabi ng kasambahay na sumalubong sa amin. Okay manang. Salamat. Sagot ni Nathan. Oh my God. Rian. Tili ni Andrea nang makita ako. Ang ganda-ganda pa rin ni Andrea, even though 4 years have passed. Ni hindi ata siya tumanda, at lalong naging sexy ang katawan niya. Agad akong niyakap ng dalaga, at niyakap ko naman din siya. Na-miss ko din naman siya, at hindi ko napigil ang umiyak pagkakita ko dito. Well siguro dala na rin ang hormones ng pagbubuntis ko, kaya ako sensitive. Don't cry. Bulong sa akin ni Andrea, habang mahigpit pa rin akong yakap. I missed you. Akala ko talagang wala ka na. I missed you too, Andrea. Matapat na sabi ko dito. Kumalas na siya sa yakap namin, pagkatapos ay lumapit din sa akin si Tito Norman. Agad ko siyang niyakap ng mahigpit. I'm sorry po. I'm sorry po, sabi ko dito habang umiiyak. Tahan na. Okay na ang lahat. Nandito ka na uli, kaya magsimula na tayo ng panibagong buhay. Masaya ako at binalikan mo si Nathan, sabi sa akin ni Tito Norman. Mahal na mahal ko po siya. Sagot ko naman dito. Bumitaw na kami ng yakap kay Tito Norman, habang pareho kaming nagpapahid ng luha. Kinuha nito ang kamay ko, pagkatapos ay ang kay Nathan. Pinaghawak niya ang mga iyon, at saka ngumiti sa amin. Mahalin niyo ang isa't isa, bilin nito at tumango naman kami ni Nathan. Tara na kain na tayo. Aya naman ni Andrea sa amin, kaya naupo na kami sa hapag. Masarap sana ang mga nasa harap ko na pagkain, kaya lang wala naman akong gusto sa mga ito. Hindi ko alam, pero siguro dala din ito ng pagbubuntis ko. Nakakapanibago lang, dahil hindi naman ako ganito sa kambal dati. Panay naman ang kwentuhan ni Nathan at ng daddy niya tungkol sa negosyo, kaya hindi nito napansin ang pagiging bantulat ko. You don't like the food? Tanong ni Andrea sa akin, kaya naman napalingon si Nathan sa akin. Ayaw mo ng pagkain? Ulit nito sa tanong ng kapatid. Ayaw ko naman makahalata si Nathan, dahil masisira ang surprise ko sa kanya sa birthday niya. It's okay. Nakangiting sabi ko dito, at saka ako kumuha ng ulam. Hindi naman na nila ako napansin, dahil pinilit ko na lang kumain kahit konti. Sa hotel gagawin ang birthday party ko dad. Naipayos ko na ito kay Teresa, kaya ready na ang lahat. Balita ni Nathan sa ama. 1 week from now na yun di ba kuya? Rian, dalhin mo yung tatlo okay? Gusto ko silang makita. Sabi ni Andrea. Yes, nasabihan ko na sila. I answered her gladly. Kayong dalawa, wala pa ba kayong planong magpakasal? Tanong ni Tito Norman. Hindi pa namin napag-uusapan ni Rian dad. We just got back together, and maaga pa naman para dyan. Sagot ni Nathan. Nakaramdam man ako ng lungkot, pero hindi ko naman pinahalata. Never pa nga naming pinag-usapan ang tungkol doon, at lalong ayaw ko naman na ako ang bumanggit. You're not getting any younger, Nathan. Magpakasal na kayo. Sabi ni Tito. We will dad. Pinag-iisipan kasing mabuti ang mga ganyang bagay. Sagot naman ni Nathan. Akala ko ba mahal niya ako? Hanggang doon lang ba yun? Wala ba siyang balak pakasalan ako? Hindi pa ba siya sigurado? Hindi ko naman pinahalata ang lungkot na bumalot sa puso ko. Siguro nga ay hindi pa sa ngayon ang plano ni Nathan. Pero umaasa naman ako na darating din ang araw na iyon. Agad naman akong hinatid ni Nathan, pagkagaling namin sa mansion. Hindi ko alam pero nagmamadali kasi ito. Hindi gaya dati, na halos ayaw akong pakawalan, pero kakaiba talaga ngayon. Hindi ko na lang din inintindi iyon. Baka may gagawin pa kasi ito kaya nagmamadali. I did my routine pagdating ko sa bahay. Inasikaso ko ang kambal, at pinatulog ko din sila. Ilang araw na lang makikilala na nila ang daddy nila. Hindi ko mapigil ang ngumiti. Sana nga lang hindi si Nathan magalit sa akin, pag nalaman niya na may anak pala kami. Maaga akong natulog, dahil balak kong magpa-check up bukas. Gusto ko sana nakasama si Nathan, pero syempre dahil surprise nga, ay hindi pwede.
Pwede sigurong sa susunod na check-up na lang. Kinabukasan ay pinuntahan ko ang kambal sa kwarto nila para magpaalam. Napakain ko na sila kanina ng breakfast, at napaliguan na din sila ng mga yaya nila. Mommy wants to tell you something, sabi ko sa kanila. Agad naman silang naupo sa tabi ko. What if I tell you that your daddy is here? Tanong ko sa kanila, kaya naman nanlaki ang mata nila. Really mommy, can we go see him? Excited na sabi ni Megan. We will see him but not today, okay? I will bring you on his birthday, because I want to surprise him. You are his gift from mommy, kwento ko sa kanila. Wow, that's so exciting mommy, sabi naman ni Mitchell. Are you and daddy together now? I mean, are we going to be a happy family soon? Megan said, and I couldn't help but feel sad for them. Hindi ko kasi alam kung ano ang plano ni Nathan, pero baka sakaling mabago iyon, pag nakilala na niya ang dalawa, at pag nasabi ko na magkakaanak na uli kami. I know your daddy will be happy to see you. Sabi ko sa kanila, saka ko inabot ang maliit nilang mga kamay. Itinapat ko iyon sa tiyan ko, kaya nagtataka silang napatingin sa akin. You are going to be a big brother and sister soon. I announced, kaya namangha ang dalawa. Nagtatalon sila sa tuwa, kaya pinigil ko sila, at sinabing sekreto lang muna ang lahat. No one will know, okay? Is it a deal? Paniniguro ko sa kanila. Yes mommy, they both shouted. Nagpaalam na ako sa kanila para magpunta sa OB-GYN. Kailangan ko na din talaga magpa-check up, para maresetahan ako ng mga kakailanganin kong vitamins. Sa isang private hospital ako nagpunta, kung saan may nirekomendang OB-GYN ang doktor ni mama. Magaling daw ito, at magiliw sa mga pasyente. Good morning po doc, bati ko dito nang makapasok ako sa klinik niya. Hi, Miss Alonzo, tanong nito kaya tumango naman ako. In-interview muna ako ni doc, saka kinuhanan ng dugo para sa record ko. Pagkatapos ay pinahiga na ako para sa ultrasound. Nilagyan niya ng gel ang tiyan ko, saka nagsimulang itapat ang gamit niya para ma-detect ang heartbeat ng bata. Ilang saglit pa ay narinig ko na ang heartbeat ng bata, na pumailan lang sa kwarto. Pinigil kong maiyak, dahil sa sayang nararamdaman ko. Matapos ang ultrasound, ay binigyan ako ng kopya ng doktor ng sonogram ko. I advise you to come back next month, dahil hindi ako sigurado pero, parang hindi isang heartbeat lang ang naririnig ko. Napatingin ako sa kanya. Ibig sabihin, I assume it's another multiple pregnancy Miss Alonzo. Well, hindi na ako magtataka, kasi may history ka naman na diba? Nahawakan ko ang tiyan ko. Oh my God! Ang bait talaga sa akin ng Diyos. Nagpasalamat ako sa doktor, at agad na itinago ang sonogram ko. Balak kong ilagay iyon sa box para maging regalo ko kay Nathan. Habang pauwi ay nagdadasal ako, na sana maging maayos ang lahat. Alam ko naman na tatanggapin ni Nathan ang mga bata, pero sana hindi siya magalit o magdamdam sa akin. At sana ito na ang simula ng panibagong buhay, para sa aming lahat. Hindi man niya ako pakasalan, sapat na sa akin na kilalanin niya kami ng mga anak niya. Doon lang ay masaya na ako. Dumiretso na ako sa site, at naabutan ko doon si Franz at si Tim. Hindi ba nagawi dito si Nathan? Tanong ko sa kanila. Hindi pa, pati nga yung mga kaibigan niya wala pa. Pero galing dito yung sekretarya niya, nagpaabot ng invitation para sa birthday ni Sir. Masayang sabi ng bakla. Tumango na lang ako, saka ko kinuha ang phone para matawan si Nathan. Nakita ko na may text message doon galing sa kanya. Baby, I'm sorry, may emergency ako sa Palawan. I have to be there, but don't worry. I'll see you on my birthday. Always take care of yourself. I love you. I dialed his number, pero patay ito kaya naisip ko na baka wala siyang signal, kaya nag-text na lang ako. Okay, Nathan. Ingat ka. Hihintayin kita. I love you. I felt sad, dahil si Nathan talaga ang hinahanap ng mata ko, pero inisip ko na lang na magkikita naman kami sa birthday niya. I am so excited na ipakilala sa kanya ang kambal. I just hope everything goes well. At dito na po nagtatapos, ang ika-17 kabanata ng ating kwento,
At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.